Alam nyo, sa South Korea lang ako nakaranas makapag-drive ng forklift. First time ko to na mag-drive ng forklift. Bali, sa video na ito na makikita nyo yung training namin sa Gwangju, Seoul, South Korea. Marami kami dito nag-training ng forklift. Iba-ibang lahi kasama namin. Kasi yung iba kong mga kasama, marurunong na talaga sila kasi may mga forklift sa kanilang company. Kaya nag-training sila kasi may certificate para pag nag-apply nga naman sila sa ibang bansa, magagamit nila yon. Eh ako first time kong nag-drive ng forklift kaya talagang magkakahalo yung nararamdaman ko nun. Excitement, excited ako, masaya. Ganito pala ako yung pakiramdam na makapag-drive ka ng forklift for the first time. Bali, sa video na ito, makikita nyo yung pinapatras ko yung forklift. So, sa circle yan, dahan-dahan, paano paatrasin yung pagdadrive ng forklift. O, kantsawan, hindi maiwasan yun talaga, lalo na kasi first time ko tawanan, ganun. Buti ko pang masagasaan yung trainer namin noon first time kong umapak sa silinyador ng forklift, talagang sigawan na sila lahat. Buti ka mo yung video na yun, hindi ko na makita sayang nga pero at least yung experience maganda rin. 15 times na mag-drive, okay na, natuto na rin. Kaya sabi ko, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kung interesado ka sa isang bagay, talaga matututunan mo lahat. Walang imposible. Basta gusto mo lang. Katulad din ng exam sa South Korea. Walang imposible, basta may pangarap ka, gusto mo, lahat magiging madali. Tiyaga lang, okay? Good luck sa lahat. Ulit-ulit yung sinasabi. Pagbutihan nyo lang mag-aral, okay? Okay, sana nagustuhan nyo yung video ko na ipinakita sa inyo. Yung first time ko nag-drive ng forklift sa South Korea pa. Siyempre, isa rin ako sa mga nangangarap na makapag-drive ng forklift kasi skills yan para pag nag-apply ng trabaho, pwedeng magamit. Diba? Kasi malaking bagay yun pero dahil hindi naman ako ganun kabihasa o sanay, mahirap din para sa akin kahit na may certificate ako na forklift na pagdadrive. Kasi kailangan talaga may experience ka dyan, 2 years minimum, para at least may chance ka matanggap sa ina-applyan mo, lalo sa ibang bansa o maski sa Pilipinas. Kailangan may experience ka rin, pero yung experience ko na yun siguro kailangan practice pa para masanay ako, mabihasa sa pagdadrive. Pero ganun pa man, at least masaya ako na nakaranas ako mag-drive ng forklift. Pangarap ko yun kasi parang pakiramdam ko nun parang nakapag-drive ako ng kotse. Masarap din pala na pakiramdam na nagdadrive ka kahit na hindi ako marunong mag-drive ng mga sasakyan kagaya ng motor o kotse. At least nakapag-drive ako ng forklift, may background na ako kung paano yung pag-balance ng mga heavy equipment kagaya nun. Kaya sabi ko nga sa mga bata pa, huwag nyo sayangin yung pagkakataon na makapag-trabaho kayo sa abroad at magandang experience din yung may skills kayo. Kasi sayang lalo na mga bata pa kayo. Kaya sabi ko sa mga gustong mag-apply sa South Korea, good luck sa inyo lahat. Huwag kayong panghinaan ng loob. Ganun talaga sa buhay. Okay? Good luck.